natin tatanggapin ang biyaya ng Diyos. Amen. Then, for He chose us from the beginning, and all things happened just as He decided a long time ago. So, a long time ago, how many years from now? Di ba ang tagal na doon? Inihanda na ng Diyos ang para sa atin. Just imagine, ano? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Inihanda na niya ang para sa atin. So, napakapalad natin. Ultimo nga yung kanyang anak, inialay niya para sa katumbusan natin ng ating mga nakasalanan. Sino ang nakararanas ng katumbusan ng ating mga nakasalanan? Itaas ang kamay nga, kung may mga kamay kayo. O yung ibang walang kamay, yung ibang hindi nagtaas, walang kamay, hindi nakaramdam ng katumbusan. Ang ligaya ng buhay ay kapag po natin nakilala si Kristo, ang ating Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo, wala po yan. Kung ang Panginoon, hindi natin alam. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kung hindi natin alam kung sino ang nagbigay ng buhay sa atin, hindi natin alam kung paano tayo mabubuhay. Kaya mahalaga, malaman natin sino ang ating Panginoon, sino ang nagbigay ng ating buhay. At kung ituloy, sabi po dito sa Ephesians 1:12 up to 13, sabi po, God's purpose was that we who were the first to trust in Christ should praise our glorious God. Di ba ba? Ang ganda-ganda, no? The first to trust in Christ should praise our glorious God. Then sabi po dito, and now you have heard the truth, the good news that God saves you. Di po ba? Ang ganda-ganda. Ulitin po natin, no? And now you have heard the truth, the good news that God saves you. Amin po ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Nung ang ating Panginoon ay ibuwis ang buhay para sa ating kasalanan, yun ay tanda ng pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Ilang buhay ang natubos dahil lang sa kanyang anak. Napakaraming buhay ang natubos. Kaya purihin natin ang Panginoon sa kanyang pag-aalay ng buhay ng kanyang anak para tayo magkaroon ng katubusan. At kanya po, atin pong balikan ang sinasabi dito sa Ephesians. Sabi po dito, God's purpose was that we who were the first to trust in Christ should praise our glorious God. So, naka-underline po, no? First to trust in Christ should praise our glorious God. Purihin ang Diyos. At kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo, dapat purihin din natin ang ating Panginoong Diyos. At tayo po nagkaroon ng buhay dahil po sa ating Panginoong Diyos. Alam po naman natin na ang buhay ay galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. Then, sabi nga po dito, speak the truth and get your inheritance. Medyo malabo po, hindi ko nadala yung aking ito palang sabi ko, sorry. Kaya pinabasa ko, hindi ko nga rin kasunod eh, sorry. Atin pong puntahan yung pong verse dito po sa John 14. John
12 to 14.